Napakainit ng Dallas Mavericks. Simula Pebrero ba naman hanggang ngayon, pinapakita na lang isa na sila sa mga best teams sa buong NBA. Sa run na ito, meron na silang 23-8 win-loss record at may second best record din sa span na yan sa buong NBA. Kaya naman mula sa pagiging 8th seed nung end ng January, ngayon ay umakyat na sila sa 5th seed. Saktong-sakto lang na pag-angat bago mag-playoffs. Sa pagkabuo pa lamang ng tambalan ni Luka Doncic at Kyrie Irving, marami ng doubters. Either dahil sa past controversies ni Kyrie na maaaring ikasira ng team o ang fit ng playstyle ng dalawang stars sa isa't isa. Pareho kasi silang ball-dominant players, mas effective kapag sila ang may hawak ng bola. Hindi rin nakatulong na unti-unti silang dumausdos last season nung na-acquire nila si Kyrie. From being in contention sa postseason, biglang hindi nag-qualify dahil sa injuries at lack of chemistry. But this season, pinapakita nilang handa na silang bumawi at ibalik ang Dallas sa playoff picture. Individually, wala nang tanong pa sa kanilang skills, diba? Si Luka ay isang MVP contender halos every season at patuloy pa rin yun ngayon. Even better pa. Number 2 na nga sa MVP race, diba? Averaging league's best 34 points, 9 rebounds, almost 10 assists a game on 38% shooting from deep. Hanap na mga numero, lalo na kung iisipin mong kailangan niya pang i-share ang bola sa isa pang scorer at wizard ball handler na si Uncle Drew. Hindi rin naman nagpapahuli si Kyrie sa pag-backup sa kanilang superstar. 25 points a game at napaka-efficient sa floor. Talagang napoprovide niya ang kailangang tulong ni Luka. Isang number 2 guy na consistent na maaasahan ng team every game. Nito nga lang din, grabe yung 48 points na Irving kontra Rockets, diba? Then si Luka may 37. Unstoppable na opensa. Si Kyrie na nga siguro ang may tuturing na best na help na nakuha ni Doncic sa kanyang buong NBA career so far. Pero other than the raw numbers, makikita mong mas may chemistry na talaga silang dalawa kumpara last season. Inamin na rin ni Luka na mas madali raw talagang maglaro kapag kasama niya si Kyrie. Naabawasan na kasi ang kailangan niyang gawin sa loob ng court dahil may capable na siyang kakampi na kaya ring umiscore at gumawa ng play para sa team. With that, hindi na napapwersa si Doncic na gawin ng lahat para sa Dallas at mas nakakonserve na ang energy niya para sa ibang mga bagay sa court. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Kyrie na kaya nag-click ang kanilang partnership ay dahil sa respect nila sa isa't isa at pagiging selfless. Wala rin problema si Kyrie na maging number 2 lang sa team. Wala nang question pa sa kakayanan ni Irving na mag-step back. Nagawa niya na yan twice. First with LeBron James at ang huli beside Kevin Durant. Kaya kasanay na itong maging secondary option at mamimili na lamang ng opportunity to take over. Kung usaping opensa lang ay full package ka na talaga sa duo na ito. Elite na 3-level scorers at syempre kayang-kaya kang tustahin sa one-on-one. Bukod dyan, dagdag alalahanan din para sa kalaban ng kanilang passing. Ang willingness nilang ibahagi ang bola at magtiwala sa iba nilang teammates ang mas nag-elevate pa sa kanilang koponen. At napaka-importante nun dahil sa attention na nadodraw nilang dalawa. Kung titignan kasi ang kanilang roster ay pinalilibutan ng duo ng shooting at lob threat na fit sa kanilang playstyle. Mostly nakukuha nila ang shooting na Tim Hardaway Jr., Dante Exum, Josh Green, stretch forward PJ Washington at iba pa. Habang may lob threat din sila kina Derek Lively, Daniel Gafford, Derek Jones Jr. and more. Para sa koponan, sina Washington at Gafford talaga ang naging perfect na additions ng team bago ang trade deadline. Na ngayon ay napapakinabangan ng malaki ng Dallas at na-improve ang kanilang opensa at depensa. Napakagandang insurance din ng dalawang to pagdating ng playoffs. Lalo nito ay in and out sila Lively sa lineup. At least hindi ka nagaano mga ngamba dahil kahit pa paano, marami ka ng reliable big sa team. Kitang-kita talaga ang positibong impact ni Washington at Gafford sa koponan. Starter na nga rin sila for quite a while. So we'll see pa kung ganun pa rin kay Gafford pagbalik na Lively. Still, napakalaking tulong nila kina Luka at Kyrie. Kilalang matitinik na scorer sa ball screen yung mga yan. Pero ngayong may dagdag pang quality big sa action na yun, mas lalo lang naging deadly ang opensa nila. Ang pinakamalaking question na lang pagdating ng postseason ay ang kanilang depensa. Bago ang trade deadline, ang sama ng defensive rating ng Dallas. 22nd lamang sila sa buong liga. Pero maganda naman, after ng trade deadline, ay ka-anim na sila sa best sa liga. Ganun kalaki ang tinalon. Again, salamat sa pagkuha kina Washington at Gafford, ganoon na rin kina Derek Jones Jr. at iba pa sa team. Pero sa kabila nito, concerned pa rin ang perimeter defense ni Doncic at Irving papunta sa postseason na malamang ay aasintahin ng mga teams na makakaharap nila. Sa paint, okay naman sila pati ang perimeter defense ng karamihan ng players na pumapaligid kila Doncic. Kaya we'll see kung mako-cover ba nila ang weakness na ito ng team lalo sa isang 7-game series. Isa sila sa mga best scoring teams this season pero sa kabilang banda ay isa rin sila sa pinakamataas ang binibigay na puntos sa kalaban.
Ang maganda para sa Mavs, ngayong patapos na ang season nag-peak ang team chemistry nila at nakakuha ng maraming panalo. Ayos yung mababaong magandang momentum at taas ng confidence bago ang playoffs. Pero heto lang, 3 games remaining para sa Dallas. Kung ngayong gaganapin ang first round ay LA Clippers ang makakatapat nila. At 1 win 2 losses ang record nila kontra kila Kawhi this season. Hindi magandang sign. Wala naman si Kyrie sa isa sa mga talo nila noon, pero still ay isang napakahirap na first round matchup pa rin to para sa kanila kung sakali. Big Four to Kawhi Leonard, Paul George, James Harden at Russell Westbrook, 4 na all-time players. Kaya kakayod talaga sila para matalo ito. We'll see kung gagalaw pa ang standings. Maaari pa silang umangat hanggang number 4 pero pwede rin bumaba hanggang number 6. Kung may chance pa rin magulo ito, hindi pa sigurado. Lalo aabangan pa kung ipapahinga ba ng Mavs ang stars nila sa remaining games o bibira pa rin hanggang dulo. Pero regardless kung sinong makakalaban, exciting panoorin sa playoffs ng Mavericks at tutukan kung hanggang saan ba sila aabot.